Alam niyo, isa ho sa nakababahala ngayon dito po sa atin ng bansa ay ito hong patuloy na pagbagsak ng healthcare system. At partikular kasi alam niyo, isa ito sa mga basic o pangunahing serbisyo na dapat po ay ibinibigay sa mamamayan, di ba? At yung pag-aaruga at pagtulong at matiyak na malulusog ang mga Pilipino. Pero sa ngayon ay mismong ito hong health advocate, no? Na si Dr. Tony Leachon, ang umamin na parang nasa ICU na po ang healthcare system dito po sa ating bansa. Ibig sabihin ay agaw buhay na at anumang oras ay mamatay. Grabe ho. Kasi at isa ho sa pinag-ugatan ho nito ay ito hong pagkuha ng 60 billion pesos. Mga kababayan, dito po sa PhilHealth noong 2024. So, diyan po nagsimula ang lahat. Tapos, ay zero budget ho ang PhilHealth para sa ngayong 2025. So, talagang nagkaipon-ipon at talagang nagkabuhol-buhol na ang kasalukuyang sitwasyon. Napakatindi ho, mga kababayan. Bagamat sa ngayon ay patuloy at nakatutok ho ang lahat dito po sa korupsyon sa ating gobyerno na may kinalaman sa maanumalyang mga proyekto, yung flood control projects. Pero, isa po sa talagang dapat ho na pagtuunan ng pansin ay ito hong napakalaki na problema sa hanay po, no, sa sektor ng kalusugan dito po sa ating bansa. Talaga nakalulungkot ho. At marami ho sa ating mga kababayan. Ako nga ho, hindi ako politiko O isa ho akong mamahayag. Pero ang dami ho lumalapit sa akin din na nagpapatulong na baka pwede na kasi makalapit sa gobyerno, sa DSWD, o sa iba pang mga politiko, makakuha ng guarantee letter, o ano-ano, etc., etc. Kasi kapag pumunta sila sa DSWD, napakagrabe ho yung pila ho ng mga tao at iba pang mga ehensya na talagang mapagkukunan. Paano halimbawa yung isang pasyente na wala ho siyang kasamahan na pamilya o talagang hindi naman hindi maalam kung paano yung mga sistema para makakuha ng ayuda, wala na, patay na. So, grabe ho ito. At ito ho ay hindi ko ho ito basta komentaryo lang o invento. Ang ating pinaghuhugutan ho ng ating mga pahayag ngayon ay itong pahayag, yung paliwanag ni Dr. Leachon, Tony Leachon. Kilala ho ito, talagang masigasig ho ito at talagang nagbabantay po sa mga galawan sa gobyerno. Panoorin ho natin at sa kanyang pag-i-interview ni Jessica Soho. Grabe ho ito. At ito po ay sumasalamin na talagang napabayaan din ho ng Marcos Jr. Administration yung usapin ho sa pangkalusugan. Ngayon ho nakatutok ko sila na dapat ma-arrest si ganito dahil sa meron ng warrant. Ang dami ho. Meron pa isang doktor na kung saan, ang dami na ho ng mga pasyente na namamatay, mga may cancer. Hindi po nabibigyan ng lunas dahil sa kawalan po ng pondo. Ang sinasabi nga sa PGH, yung mga cancer patient, dati nakakatanggap po sila ng 100 million mula po sa nakarang administrasyon kay dating Pangulong Duterte. Pero ngayon wala na raw po. Talagang sila po ay limas, said na said. Tapos kinuha pa ho yung 60 billion pesos na budget ng PhilHealth. Wala na, todas na. Bagamat sa mga nakaraan, parang may naging pahayag ang Pangulo na pinasasole. Pero ewan ko lang kung nasole na ho ba ito. Kung ipinasasole, mukhang ito po ay pag-amin na mali yung naunang pagkuha. Di po. Panoorin ho natin itong si Dr. Tony Leachon. Ang mamatay. Naku naman. Ganun ang pag-feature ko sa atin. Moribund, ibig sabihin, on the edge of dying, at nasa ICU na malapit sa morgue na. Yun ang aking parang pag-picture sa sitwasyon natin ngayon. Napaka-grim. Oo, ganun ang sitwasyon natin ngayon. Yung sakit natin wala nang lunas, ganun po ba? Wala nang lunas kasi ang unang-una, yung doktor na tumitingin, walang awa. Yun ang unang-una. Gobyerno po yun. Gobyerno or cabinet secretaries. Kasi pag nasa ICU ka,
Eh di ba maraming espesyalista doon kasi maraming sakit eh. Mhm. So multi-organ failure yan eh, di ba? Mhm. Pero may attending physician, yan ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Tapos dito dahil ito ay health sector, siyempre ang a-assign niya Department of Health. Pero ang healthcare system, marami rin namang involved dyan eh. Merong LGU, may DPWH yan, may DSWD dyan, may kongreso din dyan, may senador din dyan, di ba? Ang problema, yung pasyenteng yon, kaya yan ay hindi nagiging viral, hindi naman nakakasigaw yung pasyente. Hindi naman nakakalakad dyan para kumuha ng guarantee letter, let's say sa Department of Health. Mhm. Kaya yung kalusugan sa lahat ng issues, hindi nakakasigaw ang pasyente. Tsaka very technical kasi ang kalusugan sa budget eh. Mhm. Hindi katulad ng baha, kung titingnan mo, yung leptospirosis. Kayo po nag-imbento nung salitang yun, ha? Kasi papunta ako ng Taft Avenue, nandun yung hospital namin. Hinahatid ko yung anak ko sa PGH. Kalahin mo 3 hours ang biyahe ko, tapos hindi ka makababa. Bumili ka ng bota. Sabi ko, dami nagle-leptospirosis. Kung maanod ka ng baha. So, nakita mo, nung 3 sunod-sunod na yon, pag nanakaw yun yun ang klepto. Leptospirosis, pagka pumunta ka dun sa baha, papasok dun yung mga ihi, ng mga daga, aso, pusa, papasok sa yun. Madadialysis ka. 3 sunod-sunod yun na binigay Mhm. ng Diyos para ipakita sa atin. Yun kasi, may ingay yun may visual Ang kalusugan, hindi siya nagva-viral kasi hindi siya makapag-express yung pasyente ng galit. Kasi nga, nasa ICU Paano Opo. ka Tapos, yung mga doktor na tumitingin, bulag Bulag, hindi nakikinig. Di ba? Oho. Since hindi ka makalaban, kukunin yung pera mo. Ganyan ang aking nakikitang sitwasyon kaya ang health natin, pinakamalubha sa buong Asia. Mhm. Tayo lang yung, despite may batas na universal healthcare, ngayon mag-6 na taon na, wala pa rin nangyayari. In Mhm. fact, nananakaw pa nga yung PhilHealth funds. Yung syntax law, niyurakan. Opo. Mhm. So, ibig sabihin, tahimik kasi ang pasyente. Wala siyang ingay makikita mo pag pumunta ka sa mga ospital, namamatay ka na lang dyan. Kung may cancer ka, wala. Kaya nga, yung sinabi ni Pangulo na mahiya naman kayo, kasi wala na siyang particular na escape act Mhm. Binaha ka ng 3 may Damian ka, may Eman ka, at isa pa. Mhm. Anong magiging excuse mo sa taong bayan? Di sabi, mahiya naman kayo. Pero actually, yung mahiya naman kayo, nakaturo din sa kanya yun Kasi unang-una, hindi mo minanage siya ng ayos Mhm. So nakakuha siya na ngayon ng during the SONA na isang malaking parang slogan. So nakita ko yan at sabi ko, ito na. Pero ngayon, nakita ko parang humihina na. Ngayon, doon sa kalusugan, nung na-discover itong mga ghost hospitals, yung 89 billion na kinuha, tapos binalik ng Pangulo September 20, walang ingay masyado dito, Ito po yung PhilHealth. PhilHealth Oho. funds. Mamaya po pag-usapan natin yan. Gusto ko lang hong tanungin kayo kasi yung inyo pong prognosis sa pasyente natin na Pilipinas, napakalungkot o parang wala nang pag-asa. Nasa ICU na ho tayo, kanyo. Mamamatay na po ang healthcare system natin. Kasi yung Pangulo, hindi niya naiintindihan ng issue. Kasi kung alam mo, ng 2025 budget, pinavito yan At meron akong sulat noon, kung umabot malaki. Dapat December 20 niya pipirmahan ang budget. Opo. Pinirmahan niya December 30, araw ng Jose Rizal. Tanda ko yan Mhm. Ngayon, siniro pa rin niya ang budget for 2025. At ang sabi ni Secretary Recto,
At naalala ko din si Senator Chis Escudero, si Senator Grace Poe. Sobrang pera nyo eh. Di dapat kunin yan. Ito po yung PhilHealth. Yeah. Oo. Di zero tayo for 2025. Mga kababayan, kung hindi nyo naunawaan, kinuhanan tayo ng 60 billion, wala tayong budget for 2025, ang nakuha sa atin ay 130 billion. Ngayon, walang nakakaalam no, na naisahan tayo ng gobyerno. Pera nyo yun eh. Ito ho yung contribution natin sa PhilHealth, buwan-buwan. Kinakaltas sa sweldo natin. Para pag nagkasakit ka, meron kang ayuda from PhilHealth. Di ho ba ganon? Yung in principle. Yan ang tawag sa atin lahat, direct contributors. Yung indirect contributors, 4 siya na grupo. Okay. Ang una dyan, yung senior citizen. Opo. Number 2, may kapansanan. Ang pangatlo, yung mahirap sa daga. At saka, yung 4Ps. Ngayon, ang perang yan, kinakaltas yan sa bawat taong naninigarilyo, umiinom ng alak, nagbe-vape, at sugary drink. Right. So, pupunta yan sa BIR, ibibigay yan sa PhilHealth. Opo. Ang tawag po dyan ay earmark. Special funds yan na hindi mo pwedeng tanggalin doon. Alright. Tinanggal nila yon. So, violation ng gobyerno yon. Sila nag-approve, binayolate nila yon. So, kaya ang healthcare natin mamamatay kasi wala kang pondo eh. O saan kukuha ng pondo ang PhilHealth? At dapat yan, kung sobra, inuubos yan. Kasi inire-replenish naman every year eh. Opo. So, ang nangyari, wala tayong budget for 2025. So, yan ho, kaya sinasabi kong kawawa tayo. Kasi, sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo. Sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo, niloloko tayo. At sinasabi, eto yung mga nakukuha niyong benepisyo. Pero wala naman eh. In the real world, na katulad ko, nakikita ko, ang daming pasyente, pagpunta sa emergency room, pag nalaman nila yung babayaran, lalayas na lang. Tapos pipila sila na napakahaba sa DSWD, pipila kay mayor, pipila kay congressman, pupunta ka dun sa MAIP, yung hihingi ka ng ayuda. Ayuda, wala naman. Tapos mako-confine ka ng matagal, magkakanda utang-utang ka. Sa madalit sabi, mangungutang ka, mamamalimos ka, magmamakaawa ka, o mamamatay ka na lang. Yan ang sitwasyon sa Pilipinas. Yan ho ang nakakalungkot kasi for a country na napakadaming pera dahil may pondo na, ninanakaw pa para sa kalusugan. Yan ang hindi katanggap-tanggap. Ngayon, hindi kasi siya sexy katulad ng flood control eh. May emotion kasi dun eh. Right. Kunyari may cancer ka, kalbo ka, mahina ka, makakapila ka ba dun sa guarantee letter? Siyempre hindi. So, mamatay ka na lang. Ngayon, dahil walang nag-aalboruto sa mga tao, walang nag-iingay, so, anong nangyayari? Ninanakawan ka kasi wala kang makalaban. Kunyari, ikaw si Secretary Recto, magaling ka mag-Ingles, magaling ka mambola, nabobola lahat ng tao. Huwag mo kami uutusan, ha? Huwag mo kami uutusan. Medyo pogi, Kastila, ng forma, magaling mag-Ingles. So, ang mga tao hindi makasagot at that level. Ito yung mga senador na ho yung kaharap niya dito. Naduduro ka eh. So, I can imagine in the cabinet meeting that he dominates the meeting. Tama yan. Senador ako dati. Ang gawin natin, dyan sa GAA, lagyan natin ng probiso na pwede nating kunin yung pondo. Bakit? Siyempre, dati siya nando sa BICAM, ng DOF Secretary siya kagad. Pebrero, inutusan niya si Ledesma, i-remit mo yung 89 billion in tranches. Ngayon, may nagbigay sa akin ng impormasyon dahil ako'y dating PhilHealth Director. Boss, ninanakaw unti-unti. Talaga? In tranches. So, birthday ko yan. Nandun kami sa Senado. Ayan, again, Inglesa na naman. Wala eh. Highly technical ang budget eh. Pa-TRO, Senator Coco. Marami. Kailan gumalaw ang Korte Suprema? Sabi mo sa akin. Oktubre. Pero natangay na yung 60 billion. Nag-oral arguments, Pebrero. Abril. Sabi ng Pangulo, isoli na.
So that is a belated admission of guilt. Kasi sinuli niya. Yan po, inyo pong napanood at napakinggan yung paliwanag ni Doc Tony Liachon sa panayam ni Jessica Soho. Talagang grabe ho, di po ba? Kayo ho sa ating mga taga-subaybay, dito po sa ating palatuntunan, ano po masasabi niyo ho rito? At siguro kung hindi man kayo mismo o sa miyembro ng inyong pamilya, meron kayong mga kakilala, kaibigan na talagang naghihikahos at naghahanap ng tulong, ayuda, pagkalinga mula sa gobyerno, pero hindi po nila makuha dahil sa grabe po yung proseso, sistema, at ito hong PhilHealth talagang bangkarote na ho, mga kababayan. Dito ho ay ang isa po sa talagang utak ho nito ay ito pong si dating Finance Secretary na ngayon Executive Secretary. Dito ho sa pagkuha ng 60 billion pesos sa pondo ng PhilHealth. Tapos may mga nalabag pa po sila dyan Di ba yung sa sin tax law na kung saan yung mga makukolektang buwis sa mga matatamis, alak o sigarilyo, dapat ho ay ibibigay ho yan sa PhilHealth pondo. Wala ho, kinuha rin ho. Grabe po mga kababayan, di po ba? So, eto, ewan ho natin kung may ibabalik pa kasi bagamat nauna nang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na ibalik na yung 60 billion pesos na tila pag-amin na nagkamali ang kanyang administrasyon, ewan ko lang ho, dahil sa may mga report, ayon ito sa column ni Ginoong Jarius Bondok ng Philippine Star, ay mukhang ngayong nasa pinakamataas na posisyon sa gabinete bilang Executive Secretary, ito pong si Ralph Recto, mukhang hindi ho ito, hindi ibabalik yung 60 billion pesos. Na kung saan dahil sa ito po ay yung kalahati nito ay nagamit na ho ng mali sa dito po sa pagsimula ng Panay, Guimaras, Negros Island bridges. At ito po ay nauna ng di ba inamin ng kanyang counsel sa Korte Suprema. Yun po pinakamasaklap po. Paano na ho ito? Tapos wala ho tayong budget dito sa sa 2025 yung PhilHealth. Ako, Diyos ko po, kawawa ho. Kaya dito ho, yung mga mahihirap, yung iba, wala ho na hong malapitan Yung iba naman talagang pilit ho na gusto mabuhay yung sila mismo o yung kanilang kaanak, talagang halos mamalimos ho kahit na napakahaba ng pila. Diyan po sa DSWD, sa PCSO, talagang baliwala ho, talagang tinitiis ho. Tapos, bukod ho dyan, ay na parabang namamalimos ho sila sa mga politiko, hihingi po ng guarantee letter, hihingi po ng tulong pinansyal, di po ba? Grabe ho, mga kababayan. Kayo ho, ano masasabi niyo? Magbigay na po kayo ng comment. At ang sinasabi, parang dito ho sa healthcare system natin, yung pinaka-attending physician, yung nagbabantay ho dapat sa ating kalusugan na doktor ay ang Pangulo. Kaso wala raw ho Siyempre, busy ho ito ang Pangulo sa dito sa issue ng flood control project. So, matindi ho. Sige, magbigay na po kayo ng comment at dito po sa ating channel para mailatag ho natin at ano masasabi nyo rito dahil sa talagang, kumbaga sa nasa ICU na. Malapit nang mamatay. Ito hong healthcare system dito po sa ating bansa. Kaya ang dami hong mga nag-abroad. Yung iba, doon na ako sa Canada, kung saan-saan mga bansa kasi maganda ron yung healthcare system nila roon, maganda. Talagang alagang-alaga yung kanilang mga mamayan. So, talagang pag dito naman, ikukumpara mo, wala ho. Kaya, yung mga mayayaman lang ho, di ba, sila pwede makapagpagamot kahit saan, kahit kailan, nagugustuhin nila sa mga pribadong ospital. Yun ho, pero yung mga mahihirap na mamayan, ako, wala po. Naturingan na may mga government hospital ho tayo, pero wala ho, sa haba ng pila, wala hong gamot, wala ho, talagang grabe ho. Talagang iba, talagang nangangamatay na lang ho. So, yan po ang sabi po ni Dr. Tony Liachon. So, salamat ho kay Dr. Tony Liachon at sa iyong pagpapaliwanag tungkol dyan at sa interview po ni Ma'am Jessica. So, okay, so yun lang ho. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.